Hi guys! So magandang gabi magandang pinagpala dyan sa Pilipinas. So it's another day, another vlog. Andito tayo ngayon sa andito ako nag-aantay kasi nga yung asawa ko ayun nagpakilay. So sabi ko nga sa kanya is magpaganda ka naman minsan. Sabi ko kasi birthday naman niya. So birthday niya sa Saturday. Yeah. So busy kahit na marami pa rin kaming mga hinahabol na mga trabaho. Yeah. So pag-usapan natin yung mga nangyayari ngayon dito sa Canada sa ang dami kong mga nakikita na mga tawag nito yung mga problema na nagdadatingan dito lalo na sa mga sa mga TFW, sa mga temporary foreign workers, sa mga sa mga tourist, sa mga open work permits. Alam niyo guys, ang problema talaga dito sa Canada is yung yung pabago-bago yung nila, yung immigration nila. Kasi nga alam mo yung parang hindi stable yung talaga ng Canada. So tawag niyan, meron dito may nagpark dito sa harap ko. So natakot ako bigla kasi masyado malapit. Ako tumitingin kasi masyado malapit yung truck niya. Balik tayo. Maibigay ko lang ng mga payo dyan sa inyo guys lalo na yung mga nagbabalak na pumunta dito at saka yung mga andito na talaga sa Canada, lalo na yung mga umaasa tayo sa kung yung magiging kahinatnan o magiging future ng mga papeles niyo. Alam niyo, I think sa tagal ko na dito sa Canada, dahil ang Canada wala silang stable na kumbaga lagi na lang pagka nagkaroon ng bagong rules, bagong ilalabas nila ng mga panukala ng mga law. Alam ko parang hindi nagtatagal Tapos alam mo ipopropose pa lang ng minority tapos haharangan na kaagad ng pagbutuhan ng mga majority. So nakikita ko, alam nyo guys, huwag kayong mawalan ng pag-asa. I give this alam nyo yung maipayo ko sa inyo, yung mga nagaantay na makakuha ng mga papeles nila, yung makakuha ng status nila dito sa Canada. Guys, alam nyo kung yung pinaka-the best sa lahat? Pag-pray na lang natin yung kasi walang imposible na kahit ano man nangyayari dito sa Canada. I think in every 4-5 months nagbabago yung rules nila. So hindi natin alam na after mga ilang buwan magbabago ulit yan. So wag lang mawalan ng pag-asa kasi nga ito yung nailabas ko na i-vlog nung last time, yung pag nanganak dito yung mga temporary worker, tourist, yung nakalagay doon kung ano daw yung status ng mga parents dito, same din ang magiging status ng magiging anak nila. Pero alam nyo guys, kung yung nagiging hatol ba, kumbaga nagiging final na decision nun, hindi. Nag-stay pa rin kung ano pa rin yung law na inilagay nila dati talaga. Katulad niyan, yung law talaga na original, pag once you are born in Canada dito, you are naturally born Canadian. So nag-stay yun guys. So that's good news. So hindi siya naging successful. Kumbaga doon lang sa House of Commons, doon lang nagstay yung nila. Kumbaga doon lang na i-open ni Rempel na kumbaga dahil nakita niya nung back in 2024 sa sobrang dami ng mga temporary workers at saka tawag nito yung mga tourist na pumasok. So parang doon lang siya nag-base na baka nga yung iba nanganak na dito. So parang nag-exage sa siguro na niya
na syempre sa ganong kadaming ng volume ng population na dumating, so nagkaroon ng dati nun, yung housing crisis nung last year. So parang natakot na sila. So guys, don't worry dahil hindi na ipasa yun. So nagstay pa rin whatever ng law. Kung dito pa rin yung mga anak nyo pinanganak, naturally born Canadian pa rin sila. So, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Okay? So, that's good news. So, hindi natuloy yun. So, na-stop yun at hindi na ng House of Summon, ng House What? Kumbaga na hindi na yun. Hindi na natuloy yun. Okay? Yun na lang yung pasensya na kayo kasi hindi naman talaga tayo hindi tayo immigration consultant. Nagbibigay lang tayo ng experience at saka mga advices dito sa lang sa experience natin. So yun. So may payo ko sa inyo guys, yung mga andito na nag-aabang at nag-ano ng mga process ng mga papeles nyo. Wag lang kayong mawalan ng pag-asa. So prayer pa rin, pray lang tayo ng pray na at least mag-iba yung ihip ng kasi nga sa napapansin ko dito every few months nagkakaroon sila ng nagkakaroon ng difference, nagkakaroon ng pagkakaiba yung nila, yung naging dito ng law dito sa Canada. So lalo na pag temporary ka, yung kumbaga yung status mo mga open work permit, so I think maybe there's chances pa guys. Wag lang kayong mawala ng pag-asa kasi nga actually napakadami pang kailanganin talaga ng worker dito sa Canada So don't worry guys kasi alam ko marami pa rin mga employer ang kailangan pa rin talaga nila ng worker. Okay? So kailangan pa rin yan mapunuan. So ang ma-advise ko sa inyo is be positive. Prayer is the best pa rin talaga sa lahat. Okay? So, yun ang may ko. Kasi nga, sa sobrang dami kong nakikita na mga nagpo-post ng mga videos, nagpo-post ng mga vlogs about sa nangyayari dito ngayon sa Canada. At saka, ang dami, may nagrarally dito, may nagrarally doon, may tawag yan, yung nagwo-walkout sila sa trabaho nila. Katulad niyan yung nung last time yung Canada Post. So yeah, tapos doon naman sa Alberta yung mga teacher. So more than 3 weeks na ata sila na hopefully na-resolve na lahat ng issue nila doon kasi nga nagsasuffer din yung mga bata. Okay? Tsaka yung mga parents. Yun lang mai-share ko sa inyo today guys. Kasi nga sa nangyayari sa Canada, I don't think maybe na medyo kumbaga yung Canada is still strong na pa rin. Pero ang ko yung mga nag-a-apply diyan sa atin sa Pilipinas alam nyo kung mayroon lang din naman kayong magandang trabaho diyan sa atin. I think maybe you guys are you guys are fine there. Wag na kayong makipagsapalaran dito sa Canada dahil hindi natin alam kung yung kainatnan ba. Kung mag-i-spend ka lang din naman ng pera mo diyan, marami ka rin gagastusin. Kung mag-i-spend ka ng million pesos, wag na lang, di ba? You better iput up mo na lang sa business, kasama mo pa family mo, kaysa dito mo na hindi mo alam kung anong kainatnan ng magiging papeles mo kung makakuha kayo ng status talaga. Okay, so yan lang ang mai-share ko sa inyo today guys. So yeah, at least kahit papano marami pa rin mga chances dito sa Canada. Wag lang kayong mawalan ng pag-asa kasi nakikita ko in every nagpo-post sila ng mga iba-ibang mga rules. Yeah. So yan ang maipayo ko sa inyo. Okay? So think positive at alam niyo na there's always chances pa. Yeah. So prayer lang na everything will goes fine. At matupad din yung mga pangarap nyo na pag nyo dito ng family nyo dito sa Canada. Okay? So hanggang dito na lang at maraming salamat sa panood ng aking videos. Thank you so much guys sa pag-subscribe. Hanggang sa susunod na vlog natin. Okay? Thank you. Bye-bye. God bless.